UG driver, sugatan matapos pagbabarilin ng hindi pa kilalang armadong lalaki. UV Green Lancers nilampaso ang UC Webmasters sa Game 1 ng CESAFI Finals. Illegal na droga na nagkakalaga ng higit sa 83 milyong piso sinunog ng PDEA. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Maria. Pinangunahan ng Philippine Drug Information Agency ang pagsunog sa higit 12 kilo ng shabu. Halos 2 kilong dahon ng marijuana, kabilang ng 6 na fully grown marijuana plants at no-vape liquids na may kabuuang halaga ng humigit sa 83 milyong piso. Ayon kay PDEA Regional Director Levi Ortiz, naging matagumpay ang kanilang kampanya kontra droga. Dagdag pa ni Ortiz, ang Central Visayas ang may pinakamataas na conviction rate sa mga kaso ng iligal na droga. Para sa Radyo 5 Pilipinas, Maria Nicole Hirames, nag-uulat. Driver sugatan matapos pagbarili ng isang hindi natutukoy na salarin sa lungsod ng Danao. Para sa karagdagang detalye, nakatutok si Cassie Parawan. Driver, sugatan pagkatapos mabaril sa barangay Poblacion sa siyudad ng Danao, alas 9 ng umaga ng ika-11 ng Disyembre. Ang biktima ay kinalalang si Jerome Orza, 37 taong gulang na isang PUJ driver na naninirahan sa lungsod ng Katman. Ayon sa Police Staff Sergeant Pacedes ng Danao City, naganap ang pamamaril nang humitoy ni si Orza upang pasakihin ng isang pasahero nang bigla siyang binaril ng isang hindi kilalang lalaki. Tumagos ang bala sa kanang bahagi ng mukha ni Orza. Dali-dali dinala si Orza sa Danao Provincial Hospital. Pinagpapatuloy ng Danao City Police Station ang pinag-imbestiga sa nangyaring krimen. Para sa Radyo 5 Pilipinas, Cassie Parawan, nag-uulat. Kakapasok na balita. Napatawan ng sentensyang 10 taong pagkakakulong ang dating Lapu-Lapu City Mayor na si Arturo Radasa kasama ang 12 kawani ng kanyang pamamahala matapos mapatunayang lumabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practice Act sa kasagsagan ng pagdiriwang ng ASEAN Summit sa Cebu noong taong 2007. Manatiling nakatutok sa ating programa para sa iba pang mahalagang balita. Magbabalik kami pagkatapos ng itong palabas. Uunlad pa kaya ang turismo ng Pilipinas? Huwag kang mag-alala, babalik rin ang kaunlaran ng turismo. Ha? Sigurado na ba yan? Oo, kaya tara, samahan mo ako. Tara na, biyahe tayo, paunarin muli ang turismo. Ibalik ang kasiglahan, kasaganahan ng Pilipinas. Tara, tara, tara na, Pilipinas, paraiso, turismo. Ang panalastas na ito ay hatid sa inyo ng kagawaran ng turismo at ng himpilang ito. DYRS, Radyo 5. Nagbabalik muli ang DYRS 93 Radio 5 Pilipinas. UV Green Lancers nilampaso ang UC Webmasters sa Game 1 ng CESAFI Finals sa score na 92-60. Ibalita mo, Joshua. Pinataob ng University of Visayas Green Lancers ang University of Cebu Webmasters sa score na 92-60 sa kanilang unang laro sa Best of 3 Finals sa 2022 Cebu Schools Athletic Foundation Incorporation o CESAFI Men's Basketball Tournament noong nakaraang linggo sa Cebu Coliseum. Kinilala most valuable player sa unang laro si Giselle Tarosa na nagamit ng 18 puntos, 5 rebound at 1 steal para sa Green Lancers. Para sa Radyo 5 Pilipinas, Joshua Buhi nagbabalita. Ito ang DYRS 93 Radio 5 Pilipinas.